Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, unang araw sa karaniwang panahon, nagpapasalamat tayo sa mga biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos. Inihanda tayo ng panahon ng Kapaskuhan at ngayon sa ordinaryong panahon, tayo ay magpapatuloy ng kasama ang Panginoon. Ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkukulang, atin itong aminin at ihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim, Zophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elio na anak ni Tofu at apo ni Zof na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon, sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Olfi at Fenis bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tintuyo ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon, tawing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis namang itong dinaramdam ni Ana anupat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin?
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghandog ako sa Diyos ng nagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwin ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng inyong hirang, sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo gagawin kong mamamalakaya ng mga tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan, nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kabilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa unang linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, kapanalig. Katatapos lamang ng Pasko at tayo pinagsisimula ngayon sa mga karaniwang panahon. At magsisimula po tayo ng kasama ang Diyos. At sinasabi po sa atin sa pamagitan ng mga pagbasa dito po sa ating Ebanghelyo, hindi kinakailangang ayusin mo muna ang lahat. Hindi kinakailangang perpekto ka muna bago ka tawagin ng Diyos. Hindi aayusin muna ng Diyos ang sitwasyon. Hindi gaganda muna ang sitwasyon. Tatawagin ka muna ng Diyos. Ganun si Lord kapanalig eh. Kaya kung ang sagot mo ay magsiserve ako kapag okay na ang lahat. Kapag nakapag-ipon na ako, kapag nakatapos ang pag-aaral,
Kapag may trabaho na ako, kapag may pamilya na ako, kapag malaki na yung mga anak ko, kapag may mga dahilan ka panalig na ganyan, hindi ka makakapag-serve. Wala kang magagawa. Hindi ka makakatugon sa tawag ng Diyos. Hindi mo kinakailangan maging perpekto ang lahat, maging maayos ang lahat bago ka tumugon. Ngayon pa lamang, anuman ang sitwasyon mo, tatawagin ka ng Panginoon. At kapanalig, kapag tinawag ka ng Diyos, tumugon ka sa Kanya. Kasi po, kapag tumugon tayo sa Diyos, doon magiging maayos ang lahat. Doon, makakakita ka ng maraming magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Hindi ka tinatawag ng Diyos dahil perpekto ka na, dahil magaling ka na, hindi. Tinatawag ka ng Diyos para maging magaling ka, para makaya mo. Tinatawag ka ng Diyos para bigyan ka ng kakayahan, para bigyan ka ng biyaya, para hubugin, para baguhin ka. At doon sa patuloy mo namang pagtugon, patuloy mong pagsunod sa Diyos, talaga naman, God will continue to bring out the best in you. At magugulat ka, sa patuloy mong pagsunod, patuloy mong pagtugon sa panawagan ng Panginoon, mamamangha ka, kasi ang dami mong mga dakilang bagay na nagagawa na dati hindi mo nagagawa. Pero ngayon nagagawa mo. Dahil nagsimula kang tumugon sa panawagan ng Diyos. Ganun ka panalig. Patuloy ka lamang sumunod. Yung mga bata na tumutugon sa Diyos, nagsimula yan, altar server. Sa amin po may ministry of greeters, mga bata din po, o kaya choir. Sa umpisa mahihain, sa umpisa magulo, sa umpisa matigas ang ulo, sa umpisa parang pasaway. Bata eh. Pero umuo sila. After ilang buwan lang kapanalig, makikita mo, very disciplined na kagad. Tapos, kaya nilang maging responsible doon sa mga duties nila. Tapos, nagiging very, very prayerful. Nagiging matulungin sa kapwa. Dati medyo pasaway, pero ngayon sabi ng magulang, Father, laki ng ibinait ng anak ko. Ang laki ng ibinait. Kapanalig, tumugon ka muna. Umoo ka muna. At babaguhin ka ng Diyos. Huhubugin ka ng Panginoon. God will bring out the best in you. And God will supply you with everything that you need upang maisa katuparan ang dakilang plano niya para sa iyo. Sa mga bata, ganyan kapanalig. Sa mga may edad din, ganyan. May mga tumugon kasi ng medyo na sila, may asawa na, tapos ng mag-aral, nagtatrabaho na, pero ganun din ang sinasabi. Father, ang laki nung in-improve nung relationship namin sa family. Ang laki nung in-improve nung work, yung kapayapaan sa pagtatrabaho. Buti na lang nagsiserve daw. Buti na lang naglilingkod. Opo, maganda yung nagsisimba at nagdadasal. Pero iba daw po yung nagsiserve sa parokya. At ganoon din kapanalig. Doon naman sa mga may edad din. Mga may edad, 60 above. Ang sinasabi nila, patuloy na maglilingkod hanggang kaya, hanggang nakakabasa pa, hanggang nakakapagsalita pa, maglilingkod sa mga communion ministers, hanggang kayang dumalaw sa mga may sakit, maglilingkod, magsiserve sa mga Pope's Worldwide Prayer Network, sa mga apostolado ng panalangin, patuloy na luluhod sa Blessed Sacrament kapag First Friday lalo, patuloy na magdedeboto sa mahal na puso ni Jesus hanggang kayang lumuhod. Kakayanin at patuloy namang nakakaya. Basta tumutugon sa panawagan ng Diyos. Kapanalig, ngayong simula ng mga ordinaryong panahon, tatawagin ka talaga ni Lord. Umoo ka. Pero ito rin sa pag-oo mo kapanalig, meron kang bibitawan, meron kang iiwanan. Iniwan ni Pedro
ni Andres, ni Santiago, ni Juan, ang lambat, ang kanilang ama, ang bangka, ang mga kasamahan nila sa trabaho, at pati mga isda na nahuli nila, iniwan nilang lahat. Mula sa mangingisda ng isda, sila'y naging fishers of men. May mga iniwanan, hindi para pabayaan, may mga iniwanan kasi merong mas magandang ipagkakaloob ang Diyos. Kapanalig, January, ano ba yung dapat mong tanggalin? Ano ba yung dapat mong bitawan? Na hindi naman nakabubuti, nakakasama, bitawan mo na. Tanggalin mo na. Bisyo, nakasanayang masama, panlalait, chismis. Panahon na po, bagong taon eh. Sinasabi sa iyo ni Lord, may mas maganda siyang ibibigay sa iyo. Pero hindi mo magagawang tanggapin. Gustong ibigay, pero hindi mo magagawang tanggapin unless you let go of the things na hindi naman kinakailangan sa buhay mo at nakapagdudulot pa ng masama. Madali siguro kapanalig na i-let go. Ito madali na i-let go yung masama. Kasi alam mong masama eh. Pero ito, hindi kasi masama yung bangka, yung lambat. Hindi masama yung ama. Hindi masama yung mga kasamahan na nangingisda. Pero inilet go pa rin po sila nina Pedro, Andres, Juan at Santiago. Hindi masama, pero binitawan. Kapanalig, may mga pagkakataon hindi naman masama. Pero God will still ask you to let go. Hindi siya masama, oo. Pero meron kasing mas maganda. So pinipigil ka niya para magawa mong abutin yung mas malaki, yung mas maganda na inihanda ng Diyos para sa iyo. Marahil hindi masama, pero hindi ka tuloy magkaroon ng oras at panahon para makafocus doon sa tunay na mahalaga, doon sa tunay na inihanda ng Diyos para sa iyo. May mga bagay kapanalig, hindi naman masama. Hindi naman masamang manood ng TV, di ba? Hindi naman masamang magkape, mag-Starbucks, kung ano man, mag-fast food. Hindi naman siguro masamang mag-add to cart. Pero may mga pagkakataon, God will tell you, you have to stop that. Kasi meron akong mas malaking ibibigay sa iyo na kailangan mong pag-ipunan. You have to stop that kasi may mas malaki akong biyaya na ibibigay sa iyo. Hindi yung pwede na. Hindi yung okay lang. Kasi sa ngayon, pwede na, di ba? Pwede na yung buhay mo. Okay lang yung buhay mo. Sa ngayon, ang tingin mo, okay naman. Pero ayaw ni Lord nung okay lang eh. Hindi naman masama yung okay lang. Pero ang gusto ni Lord yung okay na okay. Ang gusto ni Lord, maraming tao kang mapaglilingkuran, maraming tao kang mailalapit sa Diyos. Ang gusto ni Lord yung isang buhay na talagang makabuluhan, isang buhay na talagang masasabi mo, you did your best. You gave your all. Yung bang wala kang panghihinayangan kasi hindi ka naging pabaya, hindi ka naging tamad, talagang ginamit mo lahat ng meron ka, binigay mo lahat ng meron ka para maisakatuparan yung dakilang plano ng Diyos at ang natanggap mo, hindi yung okay lang, hindi yung pwede na, bagkus ang natanggap mo ay yung pinakamaganda na inihanda ng Diyos para sa iyo. Minsan, yung good, parang nagiging masama. Kasi yung good, it prevents you para matanggap mo yung something better
para matanggap mo yung something greater, para matanggap mo yung the best. Ang kalaban ng the best ay yung good. Oo, okay yan. Pero ang gusto ni Lord, hindi lamang good. Ang gusto ni Lord, much better, much greater. Ang gusto ni Lord sa iyo ngayong 2026 na ito, ang matanggap mo yung the best. Kaya meron ka talagang bibitawan, meron kang let go. Okay na yung ikaw ay nakakahuli ng mga isda, pero gusto ni Lord ang hulihin mo mga tao. Just like Peter, Andrew, James, and John, they became fishers of men. Ikaw din, kapanalig. Marami ka ng magagandang bagay na nagawa noong 2025. Payagan mo si Lord ngayong bagong taon na ito to do something better, to use you, to bring out the best version of you. Yung bang talagang gamitin lahat ni Lord, lahat ng kaya mo, lahat ng kakayahan mo, lahat ng talento mo. At sa bandang huli, walang mawawala eh. Kasi patuloy na magbibigay si Lord sa iyo ng lakas. Patuloy na magbibigay si Lord sa iyo ng pagpapala. Sa bandang huli, ang laki-laki nung give up, ang laki-laki nung isinuko, pero it's all worth it. It's all worth it. Nasasabi yan ni tatay, ni nanay, na talagang nagsumikap sa buhay, nagbigay ng oras at panahon para sa pamilya, at nagdasal. Napakahirap. Pero nakikita niyang nagtatagumpay ang kanyang pamilya. It's all worth it. Kami mga pare, ganun din. May mga nailalapit, may mga kaluluwa na ipinakikilala si Jesus. Naglilingkod sa Diyos ng abot ng aming makakaya, giving our best to God. Napakahirap. But it's all worth it. Yun din yung gusto ni Lord sa iyo, kapanalig, ngayong taon na ito. Ibigay mo yung the best mo. Let God use you. Tinatawag ka ng Diyos para marating mo hindi lamang yung good, but something better, something greater. Tinatawag ka ng Diyos upang maipagkaloob niya sa iyo yung the best na nararapat para sa iyo. May mga ilalet go, may mga bibitawan. But in the end, sa patuloy mong pagsunod sa panawagan ng Diyos, mamamangha ka, magugulat ka, lalo kang gaganahan, makakakita ka ng isang buhay na puno ng kahulugan. Because in the end, it is all worth it. Amen. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, ilog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao ating itutugon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakayan ng mga tao, naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababag
nababagabag at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hupuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kahilingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ang alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas at paggabay ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay hiyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pagundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malidimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan sa pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. Tangkali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo mga kapatid na aming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Bereng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabik ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hiniling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin mo ang tahanan na ito at alisin mo rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran naman tayo ng mga pangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Documentum
panem de cielo prestis eis. Omni niclamentum in sia bentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Et a nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum in nobis iutes sentiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami.